magkatipon-tipon sa mga oras na ito. Pinupuri ko at pinasasalamatan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay pinahintulutan na mabuhay mula sa ating pagtulog. Ang pinakamaswerte sa isang tao na ikaw ay magising mula sa pagtulog upang bigyan tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng tsansa na magbalik loob sa Kanya. Napakaraming mga taong mayayaman, maraming koneksyon, magaganda ang mga bahay, maraming sasakyan, subalit hindi na siya umabot sa mga araw na ito. Sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut, lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang namamahala, sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Hindi nyo ba napapansin, kababayan? Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Marami ng mga nauna sa atin, dumating na sa kanila ang katapusan ng kanilang buhay. Ika nga kapatid, walang pinipili ang kamatayan. Bata, matanda, anuman ang katayuan sa buhay, anuman ang kanyang katayuan sa buhay, makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin, kapatid, paghandaan natin ang mga oras na ito, sapagkat kahapon ay lumipas na, mamaya bukas hindi natin alam ang mangyayari. Ang buhay ng tao ay hindi lamang kain, tulog, trabaho, magpasaya sa mundong ito. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nilikha lamang ang mga hindi nakikita, ang mga jin, ang mga tao, upang sambahin lamang ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambahin natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang buhay dito sa mundo ay pansamantala lamang. Hindi tayo magtatagal. Temporal lang ito, kapatid. Ang bahay ay nasisira, ang mga sasakyan ay kinakalawang, ang may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan, ang malalakas maghihina. Lahat tayo ay pansamantala lamang. Darating panahon na tayo ay magkakamit, makakatikim ng kamatayan. Darating sa ating nakabutas ang katapusan ng ating buhay. Bago dumating ang katapusan ng ating buhay, kapatid, kababayan, isipin mo na ang buhay na ito ay pansamantala lamang. Tayo ay mayroong pinakamagandang pugnaantungan, ang paraiso, ang Jannah, ang paradise, na kung saan na ito ang pinakamagandang pugnaantungan. Yan ang buhay natin na dapat pagbigyan ng oras panahon, sapagkat ang Jannah, ito ang pinakamagandang pugnaantungan na wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng mga taong mag-iinsulto sa iyo, wala ng kapaguran, kundi ikaw ay mabubuhay doon ng masagyana na wala ng problema. Paano natin makakamtan ang Jannah, ang paraiso, ang paradise? Napakagaan, napakasimple lamang. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man sa inyo ang maniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah, ang magsabi ng la ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah, dumating sa iyo ang katapusan ng iyong buhay, makakaasa ka sa awat habag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, makakamtan mo ang tunay na kapanatagan, kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa sa pamamagitan lamang ng paniniwala, pagdeklara na walang ibang Diyos na karapat dapat magkukunan ng pagsamba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sino nga ba ang Allah? La ilaha illa huwa. None has the right to be worshipped but He, the ever living, the one who sustains and protects all that exists. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in earth. Who is He that can intercede with Him except with His permission? His mercy extends over the heavens and the earth, and He feels no fatigue in guarding and preserving them. And He is the Most High, the Most Great. Ang Allah, ang siyang nagmamayari ng kalangitan at kalupaan. Sino nga ba ang makakapamagitan sa Kanya, maliban sa Kanyang kapahintulutan? Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, nalalaman niya ang mangyayari sa Kanyang mga nilikha at ang mangyayari sa kabilang buhay. Hindi siya napapagod sa pangangalaga sa Kanyang mga nilikha. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang kataas-taasan, ang dakila.
Ang Allah, siya ang nagbigay buhay sa atin. Siya ang babawi ng buhay. Siya ang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Kaya nga kapatid, and whether you disclose what is in your own self or it, Allah will call you to account for it. Kahimat inyong ilandad, ilihim ang inyong mga sarili, ito'y nalalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah, siya ang dakilang tanging hukom at hari sa araw ng paghuhukom. Kaya minamahal kong kababayan, ang aming pagpunta rito ay pagmamahal, pagmamalasakit sa inyo upang inyong malaman ang kagandahan ng relihiyong Islam. Ang Islam, kapatid, ito po ang hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan, total submission and obedience to the will of God, Allah. Ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah. Ito lamang po mga kababayan, ang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangsangauhan. Bago likhain si Adan ang pinakaunang tao, ay nandyan na po ang Islam, nandyan na po ang kapayapaan, nandyan na po ang ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. This day I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito, nilubos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Kapatid, ibig sabihin, maliban sa Islam, wala nang aprobado at perpektong relihiyon na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan. Pagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Whosoever desire seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and thereafter he will be one of the losers. Sino man at magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. O mga kapatid, ang mga nakikita, naririnig natin na iba't ibang siksa, relihiyon at denomination, ito po ay man-made. Gawa-gawa lamang ito ng tao. Maliban sa Islam, ang ating mga naririnig na nagsusulputan ng iba't ibang siksa, ito ay man-made, gawa-gawa lamang ng tao. Rizalista, hinango sa pangalan ni Jose Rizal. Budismo, hinango sa pangalan ni Buddha. Kristyanismo, hinango sa pangalan ni Jesucristo. Sinong sahaba, disipulo, propeta ang nagsabi na gumawa ka ng ibang relihiyon maliban sa Islam? Hindi nila ito gagawin, sapagkat ang sino man na magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. Sila ay talunan sapagkat gumawa sila ng ibang relihiyon. Ibang relihiyon upang panipirahan, magkaroon sila ng limpak-limpak na salapi sa kanilang kababayan. Gumawa sila ng relihiyon upang sila ay magyabang na kunyari sila ay sincero, subalit ito ay mistaken. They are sincere but mistaken. Bakit? Sapagkat ang kanilang relihiyon kailan lamang ginawa. Kung ako, ikaw, tayo ay gagawa ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Samantala ang Islam, bago likhain ang pinakaunang tao na si Adan, nandyan na po ang Islam. Nandyan na po ang ganap na pagsunod at pagsuko sa utos at batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandyan na po ang Islam, total submission and obedience to the will of God, Allah. Minamahal kong kababayan, maghunos dili na kayo sa paggawa ng mga karumal-dumal na mga gawain at walang taros na pagsasaya. Pagkat darating sa atin ang kamatayan na ito ay parang na kidlat na hindi natin alam na ito ay darating. Ang kamatayan ay darating sa lahat ng may buhay. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Pagkat ito'y pinangako, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Subalit kapatid, ito ay ghaib, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan tayo mamamatay. Pero sigurado, ang mamamatay, yung mga naububuhay ngayon, yung mga namatay na naunang panahon, ang susunod ang mga nabubuhay. Subalit ito ay ghaib, inilihim ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kailan.
Huwag natin antayin na dumating sa atin ang kamatayan, sapagkat pag ang tao ay namatay na, finish na, wala nang pagkakataon magbalik loob, sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi madadaya ang lumikha ng kanyang mga nilikha. Kaya at mga minamahal ko kapatid, makikita mo, maririnig mo, kakaiba ang Islam sa lahat ng relihiyon. Sapagat ang Islam, dito lamang na hindi ipipirahan ang kanyang kababayan. Ang Islam ay hindi minumulisya ang mga bangkay. Ang kababaihan ng mga namamatay, ito ay hindi minumulisya ng mga kapatirang Muslim, sapagkat walang imbalsamador sa Islam. Hindi sinusunod ang bangkay, sapagkat ito ay karumal-dumal ang sunugin ang bangkay. Ang Islam, kung paano inilibing ang ating mga propeta, ay ganoon din ang paglibing sa atin ng mga mananampalatayang Muslim, na sila ay pinapaliguan, pinapabanguhan, ibinabalot sila ng 7 yards na white cloth, inaalagaan sila, babae ang pumanaw, babae ang maglilinis sa kanila, lalaki ang pumanaw, lalaki din ang siyang magpapaligo sa kanila. Kapatid, ang Islam lamang ang relihiyon na aprobado at perfecto, na kung saan ikaw ay magbibigay, magkakaroon ka ng tunay na kapanatagan, kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa. Kung mapapansin mo, ang ina ni Isa al-Masih na si Jesus, si Maryam, ang kanyang pananamit ay marangal. Minamahal siya ng ating mga kababayan, mga Pilipino. Subalit hindi natin nababatid na ang pananamit ni Birhen Maria, ni Maryam, ay talagang marangal, hindi malaswa, sapagkat si Birhen Maria ay isang Muslima na naniniwala sa isang tagapaglikha. Kung Muslim si Birhen Maria, si Maryam, naturalmente Muslim din ang kanyang anak na si Jesus Isa al-Masih, na anak ni Maryam. Ibig sabihin kapatid, lahat ng mga propeta, mula kay Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at kay Propeta Muhammad, kay Birhen Maria, ang lahat ng mga propeta, ang God nila, ang Panginoon, ang Rab, ang kanilang tagapaglikha ay ang Allah. Sa original na pagtawag sa Kanya, sa tagapaglikha ay Allah. Ang Allah, ito ay pansariling pangalan ng lumikha, kapatid. Napakagaan, hindi ka na pupunta pag nagkasala ka na, hindi ka na pupunta sa mga tao para humingi ng tawad. Sasabihin mo lamang, astagfirullah, ya Allah, patawarin mo ako. Hindi ka na pupunta sa pare upang humingi ng tawad para mapatawad ka. Sapagkat ang tunay na nagpapatawad, na naglilinis ng kasalanan, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ano man ang kalagayan natin, ano man ang katayuan natin, ano man ang pinagdadaan mo, kapatid, kung nais mo magkaroon ng tunay na kapanatagan, kapayapaan, napakagaan, napakasimple lamang ang gagawin mo. Magpakumbaba ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ideklara mo na ako'y naniniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ideklara mo ang lahat ng mga propeta, igalang natin, at ideklara mo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo ng Allah. Kapag ito ay binigkas mo mula sa ibadura ng iyong puso, makakaasa ka sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maninirahan tayo sa paraiso, mananatili tayo roon magpakailanman. Alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Hindi napakagandang pakinggan. Ganyan ang kagandahan ng reliyong Islam, mga minamahal kong kababayan. Kung sila ay nagsasadaka, sila ay nagsa-charity gawang-gawa, doon sa mga mahihirap sila pumupunta. Sapagkat hindi nararapat na ang mga mayayaman ay manghihingi sa mga mahihirap. Kaya nga ang ating bansa nakakalungkot. Kung sino na ang mga mayayaman, kung sino na ang nasa magandang posisyon, sila pa ang magnanakaw, na kung saan ang mamamayan na mahihirap ay hinahayaan nila na magutom sa pamamagitan ng pagkakamal nila ng limpak-limpak na salapi mula sa kaban ng bayan. Ito ay hindi makatarungan, kapatid. Isipin natin, kapatid, lahat ng ginagawa natin, mabuti man o masama, ito'y masisilayan natin. Whatever you do in words and deeds, mabuti man o masama, ito ay isusulit natin sa ating tagapaglikha.
Whether you like it or not, kapatid, darating sa atin ang kamatayan. Kaya huwag natin hayaan na dumating sa atin ang kamatayan na hindi pa tayo handa. Napakagaan, napakasimple lamang ang paghahanda upang makamtan mo ang kasiguraduhan ng kaligtasan ng iyong kaluluwa, ang pagbabalik loob sa tunay na tagapaglikha. Balikan natin nung ako ay pastor pa. Habang nagbabasa ko ng Biblia, nakita ko, nabasa ko, na si Jesus ay mula sa Diyos at si Jesus ay sinugo ng Diyos. Ibig sabihin, hindi Diyos si Jesus. Walang Diyos na humihingi ng tulong at kalinga. Bagkus tayo ang nangangailangan sa Diyos. Katulad ni Jesus, siya'y humihingi ng tulong at kalinga, nananalangin siya. Kung si Jesus ay Diyos, hindi siya humihingi ng tulong, hindi siya humihingi ng kalinga, at hindi siya nananalangin. Kaya kapatid, ang Biblia, makikita natin mayroong diwa. Nakalagay doon na si Jesus ay galing sa Diyos at kanyang sinugo. At sinabi rin niya na ako ay walang magagawa maliban sa kapahintulutan ng Diyos. Ang inyong Diyos at Diyos ko ay Diyos ko rin. Yan ang sinabi ni Jesus. Ibig sabihin kapatid, hindi pwede maging Diyos ang tao at ang tao ay hindi pwede maging Diyos. Sapagkat ang Diyos ang siyang manlilikha sa mga tao. Ang Allah, ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, siya ang sungkol sa pangyarihan at tigib ng karunungan. At yun ang Rab, Panginoon, Creator ni Jesus at lahat ng mga propeta. Sa salitang Arabic na original ay Allah. Ang Allah po ang siyang nag-iisang tagapaglikha. Sinabi ito sa banal na kasulatan. Sinabi ito sa Biblia na ang makakamtan, ang tunay na walang hanggang, kung kikilalanin mo ang tunay at nag-iisang Diyos, ang Diyos ni Jesus, Diyos ni Birhen Maria, Diyos ng mga propeta, Diyos ng lumikha ng kalangitan at kalupaan. Walang iba sa original na salita, sa pangalan niya ay Allah. Siya po ang apat nating pag-ukulan ng pagsamba. Minamahal mga kababayan, ang mga oras na itong panahon ay pinahintulot. Tinagda ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na magkita-kita tayo upang sa panahon na ikaw ay naglalakad patungo sa bahay niyo, ano man ang kalagayan mo, ano man ang pinagdadaanan mo, kung gusto mo magkaroon ng solusyon sa iyong problema, Islam ang kailangan. Ang Islam, ito lamang po ang perfecto at aprobadong relihiyon. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." This is the book, the Quran, whereof there is no doubt a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Napakasimple lamang kapatid, kung nais mong makamtan ang paraiso, ang paradise, ang Jannah, ang pinakamagandang pagnahantungan, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walladhina amanu wa amilus salihat, ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun." And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. Kung nais mo na magkaroon ng kasiguraduhan sa kaligtasan ng iyong kaluluwa, paniwalaan mo na walang ibang Diyos na karapat-dapat mabukulan ng pagsamba, kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. At gumawa ka ng maraming kabutihan. Sapagkat ang paggawa ng maraming kabutihan, ito ay kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at pinagbabawalan tayo sa paggawa ng kasamaan. Pag ikaw naniwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, gumagawa ka ng maraming kabutihan, sa awat habag ng Allah, maninirahan tayo sa paraiso. Mananatili tayo roon magpakailanman, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyernong apoy. Kaya mga minamahal kong kababayan, huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Bukas, mamaya, hindi natin alam ang mangyayari. Kahapon ay lumipas na, hindi na maibabalik. Ang mga oras na ito, ang panahon na ito, panahon na upang magbalik loob tayo sa Diyos ni Jesus, Diyos ni Birhen Maria, Diyos ng mga propeta, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ideklara mo sa iyong mga puso, sa
kaibuturan ng iyong puso, ang ako'y sumasaksi, naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Pag ito'y binigkas mo mula sa kaibuturan ng iyong puso, sa awat habang ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso. Magiging kapanalig natin ang mga propeta, magiging panauhin tayo sa paraiso, sa paradise. Kung tawagin ay pinakamagandang pupuntahan ang paraiso. Kaya bago ko ibigay ang microphone, ay nais kong alalayan ko kayo. Ano man ang ginagawa mo, kapatid, saan ka man naroroon, sabayan mo ako, bigkasin mo ito mula sa kaibuturan ng iyong puso. Ang ganito: Ashhadu, ulitin niyo kapatid, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Sa Tagalog, ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat pagkukunan ng pagsamba maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Takbir! Allahu Akbar! Pagdiwang tayo, ang Allah ay dakila. Minamahal kong kababayan, pag ito'y binigkas mo, saan ka man naroroon, ano man ang katayuan mo sa buhay, ano man ang pinagdadaanan mo, nais mo mapatayan ka ng iyong mga kasalanan, inaanyayahan ko ikaw na magbalik loob tayo sa tunay na tagapaglikha at paniwalaan natin na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayan po ang ating kapatid na si Brother Omar. Alhamdulillah. At nagbahagi ng pananampalatayang Islam na kung saan talaga namang maikli lang ang ating buhay dito sa mundo. At lahat ng mga bagay dito ay ating iiwan at ating lilisanin. Ang tanging madadala lamang natin ay ang ating mga gawain, mabuti man ito o masama. Alhamdulillah ay tayo hukuman base sa ating gawain. Ang tanong, naisibigay ba natin ang tamang pagsamba sa nag-iisang Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. At tayo ay biniyayaan na tayo ay isang Muslim. Alhamdulillah, sa po ng aking mga kasama ay nawa ay tanggapin lahat ng mga ibada, pagsusumikap sa kanyang agama sa Islam. Alhamdulillah, nawa ay kahabagan lahat ng mga Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala at patuloy sa panangalan